Okay, napakarami pong nagtatanong kung paano daw mag-change motor, okay? At kung kailangan pa ba nilang mag-skills assessment ulit o mag-drive test ulit. Opo, kailangan nyo pang mag-skills pagka magkaiba po yung CC at transmission po ng motor na ginamit nyo dati sa ipapalit nyo mong motor, okay? So ito panoorin natin, galing siya sa Honda Beat automatic at mag-change motor siya ng PMX manual, okay? Ayan, so TMX to, galing sa Honda Beat na automatic, mag-change motor ng TMX manual. So kailangan talagang mag-skills ulit pagka magkaiba yung transmission at CC ng motor. Magaling. Galing sa automatic na motor, maliit pa. Nagpalit ng manual tapos malaki. Yan po ay Honda TMX. Okay, pasado na, halatang halata naman. Kaya hindi na pinatapos. Very good. Ayos. Congrats. Kabado ba? Sa simula lang, pero pag yung ano mo na uli yun, nasubukan mo na uli yung obstacle, babalik na uli sa normal. Ayan, may mag-change motor ulit. Galing siya sa Raider 150. So magpapalit siya ng Suzuki SkyDrive. So tignan natin. Ayan, galing sa Raider 150. So kailangan po talagang mag-skills pagka magkaiba po yung CC at transmission ng inyong motor pag kayo ay nagpapalit. Okay? So dating Raider 150 magpapalit ng Suzuki SkyDrive na automatic po. Huwag kayong matakot pag kayo ay nag-change motor. Okay? Kasi napaka-importante po yan. Huwag po natin gamitin yung motor na hindi po naka-registered sa Joyride dahil hindi po talaga kayo pasok sa insurance. Kung may hindi magandang mangyari, huwag naman po sana. Okay? So, madali lang naman mag-change motor at i-assist naman kayo ng maayos ng mga trainer natin. Okay, hindi na pinatapos. Kitang-kita naman na marunong talaga. Congrats! Ayan. Ayan, para po sa lahat ng mga gagamit ng bagong motor na hindi naka-registered sa Joyride, mag-change motor na po kayo kahit sa ang Joyride office dahil hindi po kayo pasok sa insurance niyan pag ginamit nyo po yan, okay? Huwag kayong matakot. I-assist naman kayo ng maayos ng mga trainer dito sa Joyride office.